The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Sabihin Cupides. na nakikinig sa atin itong dalawang ito, kung ano-ano sinasabi, tapos biglang kayong magbabait-baitan kay pastor. Sorry po, Sabi naman ni Pastor, okay lang, trabaho daw natin yun. O ito na, Pastor Jeff, pampahupa ng aming emosyon. okay. Hindi ko alam kung uhupa ang inyong emosyon dahil ako rin ay sa dami ko nung napapanood ng mga videos. Nako, Lord, patawarin naman tayo. Anyways, sige, Ate Dina, i-print mo yan dahil ang ganda nung Ganda nung nakasulat sinabi ni sa- Manong Ted, ikulong ang mga mandarambong. Okay yun. Oo, pero Pastor Jeff, ikaw na ulit. Ayan, pampalight ng ating Friday. Ikulong ang mandarambong. Ted Filon, nakalagay, ano? Hashtag Ted Filon. Anyway, Ted, konting tiis na lang. Alam kong darating na si Lord. Good morning muna kay Ate Felma. Yan, Felma Razon, nanay ni Vivian na nakikinig ngayon. Meron ako magandang verse, Ted, at siya, hindi ko alam kung pasok na naman to, pero sabi sa Kawikaan 21:15, kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Nako, alam nyo mga kapatid, pansinin nyo to, kapag may balita tungkol sa isang politiko, isang grupo ng mga tao na, alam mo yon, nakulong dahil sa katiwalian, di ba ano reaksyon ng tao? Nagbubunyi, nagpa-viral nga sa video. Of course, sinasabi natin yung maayos na pamamaraan ng pagbigay ng parusa, no? So nagkakaroon ng mga memes, natutuwa marami, pero ang katiwalian pagka nangingibabaw, nalulungkot ang mga karamihang tao. Isipin niyo, ibig sa bansa natin, ilang beses tayo nakarinig ng mga issue, pork barrel, ngayon nga itong mga flood control na to and all. Sa ibang bansa, meron ding mga opisyal na nasabit from Nepal to Indonesia. Pag tinignan po natin to, unang-una, justice brings joy to the righteous. Kapag daw po may katarungan na na-serve, yung mga matuwid ay natutuwa. Sa isang bayan na may hustisya, ang tao ay may tiwala. Ulitin ko po, no? Sa isang bansa na may hustisya, ang tao ay may tiwala. Okay? Ang hustisya ay parang liwanag sa dilim na kalsada. It gives courage to speak pag alam mo may justice. It inspires hope even sa mga future generation. Kaya nga nalulungkot na maraming Amerikano ngayon dahil nga po napatay kahapon yung isang iniidolo ko na si Charlie Kirk, na isa siyang liwanag sa madilim na mundo ng mga Amerikano. Siya isang nag-speak na magandang inspirasyon sa marami. So kaso po ay na-assassinate kahapon. Pangalawa, injustice breeds fear among the wicked. Ibig sabihin po, pag merong hindi nasa-serve na justice, pag nangingibabaw ang injustice, nagkakaroon daw po ng takot. Okay? So, bakit takot ang masasama kapag umiira ng hustisya? Kasi alam nilang hindi sila ligtas. Kaya nangingibabaw po ang injustice pagka ang mga masasama nangingibabaw din. At pangatlo po, ito lagi kong kinakampanya dito, God is the ultimate judge of all nations. Ang ending po na to, sabi sa Bible, a man is destined to die once and face judgment. Ang tao pwedeng mandaya dito. Ang tao pwedeng takpan ang hustisya dito sa lupa, pero pagka po namatay ang tao na tigok, may ultimate judge na maghuhusga sa atin, at yun, hindi mo mababribe yun. Yun, walang kwenta ang posisyon at pera mo doon. The Lord reigns forever, sabi nga sa isang Salmo 9. He established His throne for judgment. He rules the world in righteousness and justice. Kaya po sa lahat ng korap dito sa Pilipinas, ay nako, sana po matakot po kayo sa final judgment. Makalusot man kayo dito, okay, kung saan sa husgado sa Pilipinas, sa husgado po ng Diyos, hindi tayo makakalusot. Siya lamang ang ligtas. Kaya as I end, mga kapatid, the ultimate picture of justice na fulfill sa cross of Calvary. Doon pinataw ng Diyos ang hustisya ng kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay sa sarili niyang anak. Ang Diyos nga hindi pinairal ang injustice. At the cost of His one and only Son, binayaran ng ating lahat ng kasalanan, pagbibigay ng kanyang anak para mamatay para sa iyo at para sa akin. Kaya mga kapatid, kung si God nga po hindi pinairal ang injustice by sacrificing His one and only Son, matakot po tayo dahil may hustisyang darating para sa ating lahat. Ngayon, kung gumagawa ka na matuwid, matuwa ka, wala kang dapat ikatakot dahil ang Diyos i-judge tayo base sa ating puso. Kawikaan 21:15, kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa.
ngunit natatakot ang masasama. Tayo manalangin, Panginoon. Kami inip na. Ang daming sinabi ni Manong Ted kanina na napakaliit ng mga nagawang kasalanan, lotion lang ang ninakaw. Again, Lord, hindi namin to gino-glorify yung pagnanakaw ng lotion. Pero Lord, bakit sila nakulong agad? Pero Lord, kami naiinip na sa mga taong dinidelay ang justice, binabayaran ng hustisya dito sa bansa namin. Lord, i-assure nyo kami na hindi dito nagtatapos ang buhay ng tao, na may eternal judgment na naghihintay. So Lord, huwag kaming mawala ng pag-asa sa hustisya sa Pilipinas. Nililift up namin sa iyo ang Blue Ribbon Committee, nililift up namin sa iyo ang aming Kongreso, aming Senado, ang mga itatayo, Lord, na independent body. Lord, bigyan niyo po sila ng takot sa iyo, the fear of the Lord is wisdom. Salamat, Panginoon, sa binibigay mong katarungan sa mga nakakaranas ng injustice, sa mga sabungerong namatay na walang hustisya. Lord, bigyan niyo po sila ng hustisya. At lahat ng mga tao nakakaranas ng injustice. Salamat, Lord, sa God is God. In Jesus' name. Amen. Amen. And we pray, Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and always bless his mission. Gabayan niyo po siya at alagaan higit sa lahat po ang kanyang kalusugan at ang kanya pong pamilya, ang kanila pong seguridad. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad. Muli, pag napapakinggan ka namin, humuhupa na babawas-bawasan yung aming hinanakit at sama ng loob, honestly and sincerely. So thank you. Ikaw, kumbaga, ikaw ang fire extinguisher. Wow. Pansamantala. Pamatay sunog. Pansamantala. Ay, ang ganda pakinggan sa Pansamantala nga. Oo, pero pamatay we have to keep the sunog. fire burning. Yeah. Opo. Yes. Sige. Okay, Brad. So, weekend ngayon. We wish you a good weekend. After all, kahit na sinong astig, napapagod din. Amen. Amen. Alam mo, yung kinikwento ko lang na isang iniidolo ko nga na na-assassinate. Meron siyang once a week na social media off. Sa kanyang day off, sa kanyang Sabbath, nilalagay niya yung telepono niya sa drawer at totally focus sa pamilya at sa pagpapahinga. Sana nga kaya kong gawin yun, pero parang imposible dahil hindi ko disiplina yon. Yun ang wish ko, disiplina ko. Makapagpahinga ng walang telepono ng buong araw. Sana lang. Sana. Oo, Try siguro. natin. Sana mayroong time capsule na bumalik tayo sa panahon ng mga dinosaur. Dinosaur. Diba na ang tao ay kontento na sa bahag. Tama? Tama. Oo. Pero yung bahag, Louis Vuitton pa rin ang brand. Sana Ito na naman kami. Ikaw talaga nandiyan pa si Pastor, mamaya na. Katatapos lang eh. Kakapatay lang yan ng apoy eh. Nakabag ako pero Prada. Oo, kakapatay lang ng apoy, sinisimula mo na naman. Huwag ka mag-alala, wala na nagsusuot ng ganyan ngayon. Napansin mo? Kasi nung kinakausap daw yung si Boss. Oo Si nga. Boss Henry, kinakausap daw. Oo, ano sabi? Ng mga abogado, no? Na huwag ka mag-alala. Kaya kami bahala sa'yo. Nakatimbre ka na. Oo, nakatimbre ka na sa loob. Pagdating mo doon, walang problema. Ang unang tanong daw pwede bang Hermes sa loob? Pwede ba raw bang magsuot din ng ng Louis Vuitton sa loob? So kahit pala dun sa ibaba, may pabonggahan pa rin ang outfit silang lahat. Pinapakita pa rin nila doon mga Oo. kung saan nila dinala mga nanakaw nila. Pwede ba daw magsuot pa rin ng Prada doon sa loob ng bilibid? Baka naman may tindahan doon. Ang dating sa akin ng tao yan. Pero maraming salamat, Pastor Jeff, sa pagpapahupa ng emosyon na ito namang aking partner dito ay talagang pinapaalala ulit na wag dapat makalimutan. Bibiro lang ako. Okay lang naman, wala namang problema. Bibiro lang ako Alam mo, maganda yung ginagawa natin na hindi tayo tumitigil pag-usapan yan. Kasi pag tumigil tayo, mas marami silang Hermes na mabibili. At ipagyayabang. Ay, teka, nandiyan pa nga si Pastor. Pastor Jeff, Okay, thank Brad. you. See you Monday, Brad. Sige, maraming salamat, Attorney Jello Cunanan at Inessa Escobar. Okay. Salamat po kay Kinek. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Escopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!